beloved Boss Mike Cervera. Ito, malupit ito. Amy Marcos bumaliktad na. Mga kaalyado sa Senado, binisto, makukulong na sila. Patay. Oo. Mga kababayan ko, ha? Eto na! Pasok! Maganda ang 2026 para sa ilang mambabatas. Nako! Ang mga dawit kasi sa flood control scandal, kakasuhan na raw ayon kay Senador Amy Marcos. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nako, eto na, ha? Paring Leo, mag-like muna kayo, ha? Mag-like sa mga hindi pa nakakapag-like dyan. Arnold Lopez, pag-like mo sila. Eto mga kababayan ko, narinig nyo naman. Ha? Si Amy Marcos, nakita niya na raw yung pong mga mga politiko, putik na yun, mga senador pa, mga kababayan ko, ang sa 15, mga kababayan, January 15, abay sasampahan na raw ng mga kaso itong mga senador na kaalyado mismo ni Amy Marcos. Ang tanong, bakit ibinubunyag at si Amy Marcos ang nagsasalita rito? Di ba mga kababayan ko? Mukhang si Amy Marcos, mukhang tinatakot na ho yung mga senador na kaalyado niya. Mukhang tinatakot niya na sila Jackma, sila Bongo, sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, alive forevermore. Nako, At saka sila Binay, na idol ni Arnold Lopez, At saka tong si Chis Escudero. Nako, mga kababayan ko, nagdidelikado, mga kababayan, dahil nakita na raw ho yung dokumento na ipapasa na lang daw po sa ombudsman para kasuhan na nga itong mga nabanggit na mga pangalan. Yari na, mga kababayan ko, ha? Ulit, Boss Mike. Pasok! Hindi magiging maganda ang 2026 para sa ilang mambabatas. Ang mga dawit kasi sa flood control scandal, kakasuhan na raw ayon kay Senador Amy Marcos. Si Amy Marcos ang may sabi niyan. Hayaan mo na yun, basta Binay ang idol mo. Oo, magkapatid naman eh. Paano na ito, mga kababayan ko? Ano masasabi nyo rito? Si Manang Amy mismo ang nagsasabi, na tila ba yung mga kasama nyo tinatakot na? Oo. Baka mamaya ho, mga kababayan, magsitakasan lahat, Di ba? Baka mamaya magsitakasan, mga kababayan, itong mga nabanggit na mga pangalan, siya nakitang dokumento ni Manang Amy, na sigurado na daw po nakakasuhan. Eto. Siguro maniniwala na kayo sa sinasabi ni Manong Bongbong na huwag kayong mapagmadali sapagkat ako, ay nag-iisip maigi at gusto kong masigurado na kapag kayan ay kinasuhan, hindi na makakawala kailanman yan. Hindi tulad nung mga nangyari nung nakaraan na nakalaya din. Di ba? Kaya nga lang nakalaya din naman, ang sagot natin, dahil dito sa matandang si Digong na demonyo, mga kababayan. Para bang mga kababayan, kapatid ni Lucifer si Digong, etong kapatid ni Lucifer na si Digong, mga kababayan ko, abay pinardon, pinalaya yung mga magnanakaw na politiko. Kita nyo? Tapos natulungan pa na manalo bilang mga senador at bilang mga politiko. Nako, mga kababayan ko, eto na. Ngayong panahon ni Manong Bongbong, hindi na ho si Manong Bongbong ang nagsasalita, kung hindi si Amy Marcos na alam nyo naman na kritiko rin ng sarili niyang kapatid. Itong si Manong Bongbong ni Amy. Number 1 din na kritiko yan ng Manong Bongbong natin, ang kanyang sariling kapatid
na etong mahaba mukha, mahaba baba, na punong-puno ng filler at Botox, combination ng alin, Boss Mike, ng filler, Botox at saka ano ano pa ba tawag doon? Formalin. Ito mga kababayan ko ang nagsasabi po, wala pong iba kung hindi po itong senadora na kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mahaba-baba na punong-puno ng filler ang mukha. Combination ng filler, Botox at formalin. Mga kababayan, hindi na tumatalab yung collagen sa mukha ni Aimee. Oo. Hindi na ho natalab yung collagen, sa mukha ni Aimee. Kaya ho formalin na ho yung sinasaksak eh. So eto na mga kababayan. Nako. Abay binisto na meron na daw ho ng nakahanda na ipapile, sasampa na kaso sa korte o ombudsman itong mga sinatong na to. Ito na. Detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mayroon na raw draft resolution para irekomenda ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang senador na itinadawit sa flood control scandal. Nako, ayan mga kababayan ko sino-sino yan? Tignan nyo naman ang mukha ni Aimee. Baka naman sabihin nyo, nagsisinungaling ako eh. Ayan kita nyo naman eh. Di ba Ronnie De Guzman? Mag-share na daw kayo, sabi ni Ronnie De Guzman. Tignan nyo, focus natin Boss Mike. Siguro naman maniniwala na kayo sa akin, ano? Baka nakakalimutan yung mga kababayan, nung nakaraan ay ating binabatikos ang ilong ni Manang Aimee, tabingi na. Mga kababayan, mukhang pinarenovate po. Pinarenovate po yung mukha ni Manang Aimee ngayon. Kaya medyo tumuwid-tuwid na ho yung kanyang mukha. At kung inyong mapapansin mga kababayan ko, halos hindi na ho kumikilos. Wala na hong reaksyon yung mukha niya. Kasi nga ho, yan po ang tawag sa treatment na yan. Kung hindi po ako nagkakamali, yan po ay combination ng filler, Botox at formalin. Yan po mga kababayan ang ganyan ho ang mangyayari sa inyo. Subukan nyo ho, magpa-treatment magpa-treatment para sa mukha ninyo. Combination sabihin ninyo sa sa inyong doktora, sa inyong parang oy! Nandiyan ba si Dr. Alec Guerrero? Dr. Alec Guerrero, tingnan mo. Di ba ako nagkakamali? Combination ito, filler, Botox at formalin, sinaksak sa mukha. Ito na. Sabi ng presidential kita nyo? Lakihan ko. Kita nyo yung mukha niya mga kababayan ko? Pag kumilos yung mukha niya mga kababayan, walang reaksyon. Wala na akong reaksyon. Ayan Mr. na si Tingnan nyo. Senator Jaime Marcos. Tingnan nyo. Nakita nyo mga kababayan yung mukha niya? Nakita nyo? Tingnan nyo. Kung inyo pong mapapansin, hindi po ako nag-explain para po sa mga gustong magpa-treatment ng combination pre-space treatment. Kung inyo pong mapapansin, mga kababayan, yung pong pisngi ni Manang Aimee ay
umaalon kasabay ng buhok eh. Ngayon lang ho ako nakakita, mga kababayan, ng pisngi na ganito. Kung makikita nyong maigi, mga kababayan ko, tingnan nyo, hindi na talaga maitatago ang tunay na kung ano yung, kung ano yung balat, ano? Hindi na. Oo, kasi talagang, ano na ho mga kababayan ko eh. Ayaw nang gumalaw. Oo, ayaw nang gumalaw yung mukha. Oo, ganyan ho. Ganyan ang treatment. Ano po? Mga kababayan, kapag ka nagpagawa kayo sa inyong mga doktora, sa mga skin clinic, oo, sabihin nyo, gusto kong, face freeze. Ibig sabihin, mga kababayan, naka-freeze lang yung mukha ninyo, mga kababayan ko. So, anong dapat gawin dyan? Yan po, mga kababayan, ay combination ng filler, botox, at formalin. Yan na. Nakita niya mismo ang draft at sa January 15 Yan Kita nyo, ano sabi? ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang senador na idinadawit sa flood control scandal. Sabi ng presidential sister na si Senator Amy Marcos, ano sabi ni Babalina? Nakita niya mismo ang draft at sa January 15 na isasampa ang kaso. Nako! Kasama raw sa kakasuhan ang mga kasamahan niya sa Senate minority. Patay! Ayan na, mga kababayan ko, binisto na. Sa January 15 na raw, kakasuhan itong mga kanyang mga kaalyado. Lahat naman kaalyado niya eh. Alam nyo naman ang kakampi ni Amy, di ba? Puro mga magnanakaw eh. Di ba mga kababayan ko? Tama ba? Mash Rider? Eto, mga kababayan ko pansinin nyo, lahat ng kakampi ni Manang Amy, puro mga magnanakaw. Hindi ba kayo nahihiya, hindi ba kayo nagtataka? At hindi ba nahihiya si Manang Amy? Na lahat na lang kakampi niya, lahat, mga kababayan, magnanakaw eh. Chis Escudero, Joel Villanueva, sino pa? Cayetano. Mamaya, talakayin natin yan. Sino pa? Si Jinggoy Estrada. Sino pa? Bongo. Kita nyo? Sino pa? Si Marcoleta. Si Marcoleta, mandaraya yun. Mambubudol pa. Sino pa? Ay, halos lahat eh. Diba? Pansinin nyo lang mga kababayan, bakit ganun? Tila ba lahat na lang ng mga kadikit ni Manang Amy, abay, may issue ng pagnanakaw. Bakit kaya? Anong meron? Sige nga, paki-comment nga dyan, Sina Senators Joel Villanueva. Kita nyo? Bukod sa magnanakaw, mga kababayan, nuknukan pa ng sinungaling. Lalong-lalo na ito, mga kababayan ko. Ay, Senator, ano na? Ano nangyari? Totoo ba yun? Yung sa inyo ni Angelica ni Angelica Corporal? Abay, usap-usapan sa Bulacan yan Alam mo ba, Joel Villanueva, yung mga staff ko, puro bading. Yan ang lagi nilang kwentuhan Mga kababayan ko, mga empleyado namin, di ba? Mga bading, Kaya mahal natin yung mga bading, bakla, Hindi lang hindi kasali yung mga matataba. Di ba? Basta matatabang bading, mahirap pagkatiwalaan talaga, tandaan nyo yan, Huwag na huwag kayong magtitiwala sa mga matatabang bakla. Ay, eto na mga kababayan ko. Eto usapan sa Bulacan. Yung mga baklahong nagtatrabaho sa parlor na lumalaban po na parehas, mga kababayan ko, abay kilalang kilala ho, yung pong nagngangalang Angelica daw, na di umano ay kaanuhan ni Joel Villanueva. Ayon sa ating bubwit nga dito, mga kababayan, yung daw nagngangalang Angelica ay ginawa neto. Di ba may asawa itong senador na ito? Si Joel Villanueva? Di ba? Mga kababayan ko? Di ba?
Tapos, mga kababayan ko, bigla hong, mga kababayan lumabas nga ang pangalan nito sa maanumalyang flood control at nabusisi na nga rin yung Angelica daw na kontisera dyan sa Bulacan, mga kababayan, na hindi pa naman nagiging Miss World. Ibig sabihin, maaari siguro na hanggang sa Bukawi lang naging Miss. Yun daw pong nagngangalang Angelica daw ay binili ng mga mamahaling mga bag daw, di umano. At yun daw pong sinasabing binili rin daw ng mga sasakyan na magagara. Oo. At binili rin daw di umano ng negosyo. Oo. Na kung saan, mga kababayan, ang negosyo ay skin clinic. Baka meron din silang serbisyo. Ito nga di umano'y nalilink na babae daw ni Joel Villanueva na nagngangalang Angelica, baka may serbisyo din siya binigay ni Joel Villanueva doon na combination para ma-freeze ang mukha nyo. Joel, Villanueva, meron ba doon? Yung tulad ng treatment na ginagawa sa mukha ni Aimee, yung combination ng Botox, filler at saka formalin. Hindi kaya? Joel Villanueva, next. At Jinggoy Estrada. Nako, isa pa to. Di nyo ba nakikita, mga kababayan, kung totoo yung lahat ng mga inaakusa dito? Kung totoo yung mga nagsasabi, na eto daw mga ito tulad yan, Joel Villanueva, immoral. Di ba? Napaka-immoral nun, mga kababayan, Ikaw ay nagpapakilalang ikaw ay alagad ng Diyos, pero ikaw ay nakikiapid sa di mo asawa. Ito naman, di umano, si Jinggoy Estrada, mga kababayan ko, ito ay may anak, ay may asawa, may anak, may pamilya. Pero, ayon, siya nagpakilalang artistang bakla yun Si Tarosa, mga kababayan. Ayon sa kanya, si Jinggoy Estrada daw, mga kababayan, ay nakikiapid sa kapwa lalaki. Putik na yan, puro mga immoral tong naiboto nyo, Si Joel Villanueva nakikiapid sa di umano'y hindi niya asawa. Ito naman si Jinggoy Estrada, nakikiapid sa hindi rin asawa, mas malala. Kasi, mga kababayan ko, kapwa lalaki niya. Diba, mga kababayan ko? Ano ba, mas masarap ba ang hotdog kaysa sa tilapia? Paki-explain nga, mga kababayan, kung ano mas masarap, Ano mas masarap? Hotdog o tilapia? Sige nga. Kasi mukhang mas nawiwili ang ating kagalang-galang na senador na si Jinggoy Estrada na ngayon ay inaakusan na naman sa issue ng pangungurakot sa kwarta ng bayan, mukhang mas mahilig sa hotdog. Grabe, no? Ibang klase. Lamig kaayo ba? Sa mga magsasabing mas masarap ang tilapia, press 1. Sa mga nagsasabi naman na mas masarap ang hotdog, press 2. Ibang klase, no? Oo. Hindi, ito sa lamesa lang, pachuchay. Oo. Ikaw talaga, Alicia Doron, marami kang alam. Hotdog style. Nawili sa potlong. Bingka at hotdog Uy, Argo, umamin ka na, hindi ka naman makukulong katulad ni Digong. Ito na. At si dating Senador Ramon Bong Revilla. Nako, ito. Diba? Bong Revilla. Alam nyo naman ito, mga kababayan ko, isa pa to. Ewan ko ba, mga kababayan, bakit nananalo pa itong mga ito? Mga kababayan, hindi ho porke Yan, tingnan nyo. Hindi ho porke kamukha ko, abay mabuting tao. Tandaan nyo yan, Hindi ho
porke kamukha ko, mabuting tao. Ah, ah, talaga, mas masarap ang tilapia? Paano mo ba kinakain yung tilapia, Argo? Paki-explain nga. Argo, seryoso. Paano ka kumain ng tilapia? Ha? Paano? Ha? Eto na. Senador Ramon Bong Revilla. Ako. Pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at Nako. pwede na daw i-file. Ala ka. Ayan ha. Kompleto na daw ang ebidensya, mga kababayan ko, pero wala pa naman tayo na nababalitaan galing sa palasyo. Di ba? Ang sinasabi lang ng palasyo, may makukulong, may makukulong, may mga nakulong naman. Kaya lang, mukhang iba yung hinahanap at iba yung ine-expect ng taong bayan sapagkat ang naisyata ng taong bayan, yung mga ganyan, sila Chis Escudero, Joel Villanueva, Bong Revilla, Jinggoy Estrada, ano po? Yung po yun, mga yun, ang inaantay ng taong bayan na makita sana na seryoso ang gobyerno sa pagpapanagot sa mga may kasalanan na ito. Para ho mga kababayan, yung mga tao at yung iba pang mga politiko magkaroon ng takot para hindi ho nila hindi ho sila pamarisan kasi walang natatakot tuloy. Kahapon lang nagtungo sa DOJ si Senador Villanueva para sagutin ang reklamo laban sa kanya. Nako. Noong nakaraang linggo naman, sinagot ng kampo ni dating Senador Revilla ang asunto sa kanya. Pasabog pa ni Manang Aimee na hinahanda rin laban sa iba pang senador at dating senador na una nang sinabing walang direct evidence laban sa kanila. Nako! Ewan ko dyan, hihimod ang ano? Grabe naman ito! Argo, kaya mo bang kaya mo bang ganyan? Pagkain ng tilapia ni Sab? Grabe to. Alaga, grabe talagang himuran, sipsipan ng labanan. Ito na. Masarap sa tilapia yung may mani. Grabe kayo sige na. Parang gusto ko na itigil tong live na to mga kababayan, parang gusto kong humiga sa kama. Tuloy. Ang sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, Nako. and Senator Mark Villar. Nakaw! Yari kayo! So paano ngayon to, Argo? Sinasabi nyo na wala naman. Sabi ni Bangag may makukulong daw. Wala naman. Ngayon, paano ito? Paano ngayon ito? Galing mismo sa kaalyado nyo na si Aimee Marcos na kapatid ni Manong Bongbong na mahaba muka na mukhang hindi kamukha. Sa lahat po ng kapatid ni Manong Bongbong, ito yung nalalayo yung mukha no? Kung makikita nyo ho, yung mukha po ni Manang Irene, malayo ho sa mukha ni Aimee. Yung mukha ni Manang Irene at Manong Bongbong, iisa. Ito ho mga kababayan, parang pantuhog ng barbecue no? Iba no? Bakit kaya ganun siguro ganun talaga. Pero kami naman magkakapatid, magkakamukha kami. Pinahanda daw yun. Bakit naman ganito? Lahat ng senador, akala ko, yung flood control, ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office. Bukod sa mga senador, maaring maisama na rin daw sa kakasuhan si Nako. Congressman Edwin Guardiola. Alaka! So paano ngayon ito mga kababayan ko? Paano ngayon ito? Sagutin nyo to mga DDS kayo na kinukutya ninyo si Pangulo, kinakantsawan nyo si Pangulo, kung ano-ano mga sinasabi ninyo. Ngayon,
Oh, January 15 daw, sabi ni Manang Aimee ha. Si Manang Aimee na nagsabi nito. Kakasuhan na itong mga ito, mga kababayan ko. At hindi lang sa Senado, pati sa Kongreso, meron ding mga kakasuhan. At magkapatid na Edvic at Eric Yap. Nako. Pero pinagtataka ng senadora, Ah. bakit mas maraming mga senador at mistulang iniitsapuera ang kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Ay, kakasuhan na rin yan. Ito naman si Manang Aimee, oh. Anong iniitsapera? Kakasuhan din to, si Martin Romualdez. Partner ni Saldi ko yan eh. O naman. Hindi yan. Hindi maaaring hindi kasuhan yan. Nakakalungkot eh. Kung bakit mga senador ang pinunteriya, alam naman natin, si Bonjing at yung speaker. Speaker, oh. Sabi ni Manang Aimee, bonjing ka raw. Grabe naman. Grabe ka naman makabonjing sa pinsan mo. Hoy, baka nakakalimutan mo, parehas kayong Romualdez na dalawa, ha? Si Manong Bongbong lang ang sigurado kaming Marcos. Sige na, Jai, balik na, ha? Mamaya na lang sa Bingador, kita-kita tayo. Speaker's office ang pinagmula ng flood control. Bakit nalihis ng ganito? Huwag mo nang kasama si Martin dyan. Huwag ka nga, Manang Aimee. Ito naman, epal ka rin eh. Manang Aimee, ilang beses ko nang binalita yan. Si Martin kasama sa kakasuhan. Garjola, halimaw na kontraktor na magnanakaw. Isama mo pa itong tropa ni Pulong na sino? Ang mga yap. Yan, mga halimaw din yan. Manang Aimee, bago mo sabihin na itong si Bonjing ay hindi kasama, sana sabihin mo rin, bakit hindi sinasama rin si Pulong? Tama? Bakit hindi sinasama si Bongo? Bakit? Hindi ba dapat kasama silang tatlo? Diba? At saka dapat isama mo na rin yung sarili mo. Oy, Manang Aimee, di ba? Marami nagsasabi sa iyo na ikaw daw ang promotor ng Pogo diyan sa Norte Nawawalan na raw siya ng pag-asa pang makasuhan at mapanagot ang kanyang pinsan Nako. na itinuturing niyang mastermind sa anomalya sa flood control projects. Tanging si dating Congressman Zaldico lang anya ang iniimbestigahan at nakakasuhan. Hindi! Ito naman si Manang Aimee, nililito mo pa eh. Kakasuhan si Martin. Ano ka ba? Huli ka sa balita eh. Iyan ang problema kasi sa'yo. Kapag ka ang pinapanood mo lang ay yung mga kaalyado mo. Ano naman, makukuha at mapupulot mo kay Banat Bay. Our beloved Boss Mike,